everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Universe Philippines Preliminary Competition 2026 swimsuit round. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines Swimsuit Competition 2026. Ano ba? Na-excite ba kayo? Ako sa totoo lang ha, mas na-excite pa akong panoorin ang bench. Bench runway nila kagabi na talaga naman, oh my gosh, naloka ako sa mga kalalakihan at laki talaga yung mga mata ko. So yon. So talagang nakalimutan ko na yung eksena dito sa Miss Universe Philippines. Pero babalik tayo dito sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka kasi ayun yung reaction ko sa napanood ko. Ang bilis ng facing, 28 minutes lang natin siya napanood sa 31 candidates. And then ayun, so parang hindi naman na-emphasize masyado talaga yung lakad ng kandidata. Parang ang nakikita ko, nag-focus yung videographer sa mukha ng kandidata. I think yung facial expression, ayun yung tinitignan dito. So yun, so syempre sa category ng swimsuit round, ang titignan mo dyan syempre yung body, kung ito ba talaga ay may hugis, tapos syempre titignan mo din yung ganda, kasi beauty pageant to. Plus titignan mo din syempre yung height, yung galawan niya, ito ba ay nag-execute or ito ba ay pumipitik, yung mga ganon. Hindi ako naghahanap ko sino yung pinakamagaling na maglakad kasi iba-iba eh. So, intindihin natin yung iba galing sa probinsya, hindi naman sila sanay sa pageant, yung iba naman galing sa professional na ganito. So, nagpe-perform sila sa tawag dito, sa mga show nila. And then yung iba naman ay sinusubukan, di ba? So, yon, iba-iba. And yung iba, baguhan talaga at hindi pa sanay humarap sa camera. So, yon. So, titingnan mo dyan, facial expression, height, beauty. Kasi beauty pageant to. Hindi naman tayo naghahanap ng pang Miss Grand na galawan, di ba? So, yan. Kaya, ayun yung pag-uusapan natin. So, ako para sa akin, sa totoo lang, medyo disappointed ako sa mga nakikita ko ngayon dito sa Miss Universe Philippines sa swimsuit competition. So, parang nawala yung yung parang excitement. Kasi parang ako nanonood ng level ng Itbulaga sa She's Got the Look, sa Itbulaga. Parang ganon yung mga girls natin na kung nagko-compete dito. Parang kung Itbulaga to, tapos She's Got the Look ang contest, may intindihan ko, oy, mananalo si ganito, okay yan. Pero kasi don't forget na ang hinahanap natin dito ay Miss Universe Philippines. And this is the, prestigious beauty pageant ng Pilipinas, sa national pageant siya, ng Miss Universe talaga, di ba? Kumbaga parang ibang level ang pageant na to. Kaya naghahanap din ako ng standard talaga sa mga girls na parang okay, so ito yung level nila, pero kasi syempre kawawa ka naman kung parang hindi ka naman ganong kagandahan, di ba? Kahit anong bigay ko dyan na laban, kung hindi mo naman ako pipiliin, wala din, di ba? So yun, so sana magkaroon tayo ng sa Pilipinas, yung standard ba ng level. Kaya gusto ko pa rin yung laban noon sa Binibining Pilipinas na may screening talaga yung mga candidates, kasi hindi naman po pwede na basta-basta ka na lang sumali at sige, rumampa ka dyan, tapos ang ending talo ka, di ba? So, yun. Pero, total suma, ayun nga, so, medyo nabitin lang ako sa lakad ng mga girls kasi parang hindi masyado na-emphasize sa atin yung kanilang performance kasi parang ang gulo, minsan
nakatutok yung camera dun sa mukha, tapos minsan sa katawan, parang ano ba? Oo, saan ba talaga tayo titingin? Pero, ayun, so, syempre, wala naman tayong magagawa. Ito yung ibinigay nila sa atin. Eh, dapat maging happy na lang tayo, no? So, yon kasi no choice eh. Ito na yun eh. At ito na yung mga girls na nagko-compete dito. Kahit pa sabihin natin, ano ba naman to si girls na to? Parang may laban ba talaga to? Parang no choice ka eh. Kumbaga, sila yung mga candidates. And, ano talaga, kumbaga parang nasa kanila ang pagpipilian natin. At kahit maghanap ka pa nung iba, wala ka nang makikita kasi eto na yon, sila na yon. At in fairness naman, they are trying their best na kung paano talaga mag-execute sa competition. And then, ayun, bongga, di ba? So, nakakaloka. So, syempre, sa mga nakitaan ko ng potential at galing dito sa competition, I love yung ipinakita ni Negros Occidental na performance dito. In fairness ha, body beauty talaga masasabi ko. Hindi ganong katangkadan. Kung nabing kasing tangkad to ng mga siguro 5'11", ay panalo tong batang to. Pero, ayun nga, gusto ko yung performance, yung energy na nakikita ko sa kanya, talagang ibinibigay niya, in fairness. And then, Muntinlupa, in fairness kay Muntinlupa, hindi ganong kagaling yung kanyang palo sa pasarela, pero, at saka yung body niya sobrang liit, sobrang payat. Pero, yung beauty ng mukha, nandoon. So, gusto ko siya, gusto ko yung energy. Actually, energy niya hindi masyado eh. Pero pag tumitingin kasi ako sa mukha niya, may charisma kang makikita. She's cute, di ba? And then, Mountain Province, to be honest, performance okay. Pero ayun nga, yung mga ngiti niya hindi ko gusto. Parang nakakaloko. But the performance ng pambato ng Mountain Province, I think very strong. Yes. And then, gusto ko din si Los Baños, Laguna. Nabanggit ko nga kanina. Kasi may nakikita ko sa kanyang quality na alam mo yon na parang, oh, in fairness ha, maganda yung kanyang looks at yung aura. And then, ayun, yung buhok lang yung hindi ko gusto. Pero performance okay naman. And then si Tarlac, I'm a little bit disappointed kay Tarlac. Kasi kung pag-uusapan natin at titignan natin si Tarlac, parang beauty queen material siya eh. Sobrang ganda, maganda yung height, maganda yung katawan, and then maganda yung mukha talaga. May charm ka makikita. Pero performance sobrang weak, and then nakakaloka kasi parang kung ito ay mga performance na ibibigay, like example, CJ Opiasa, oh my gosh, talagang masasabi ko sa inyo, ay pwede itong manalo ng Miss Universe. Pero yung alam mo yung parang matutumba ka pa ate. Naloloka lang ako sa kanya. But nandoon na kinoconsider ko talaga siya na isa sa mga nagustuhan kong mukha dito sa kagabi. Ang ganda ng mukha niya. So, Rizal. I love Rizal. I love yung performance. I love yung nakikita mong aura sa kanya. Talagang lumalaban si Alicia Chelsea, no? So, yon, in fairness. So, si Rizal, isa sa mga titignan ko, I think makakapasok to ng top 20. Bella Ismael Taguig. To be honest, si Bella, malinis yung performance na ipinakita. Talagang performance level panalo 100%. Tapos yung galaw niya talagang klaro, malinis, on point ang lahat. And then yung smile, tama yung smile na ibinigay niya. And nakikita ko, oh my God, Bella Ismael, ang lakas ng laban nito at pwedeng maging Miss Universe talaga. Kasi siya yung nagbibigay ng magandang performance. I think sa competition kagabi, she's my number one pagdating sa performance. Hindi mo madidinay eh. Kasi maganda talaga yung ipinakita niyang galawan, di ba? So, let's see. And then, next is Pampanga. Pampanga, si Alison Heatland. To be honest, gandang-ganda ako sa kanya. Gusto ko yung, kasi parang ang naghahanap ako ng beauty queen. And I think she's the one talaga. Face, height, body, hindi ganun ka-sexy, pero alam mo yon na konting prepared pa para sa kung saan man siya ilalaban o lalaban uli. And then, ayun, the way kung paano niya i-execute, okay lang din naman. Kaya lang, ang napansin ko, medyo parang
may pagka-lazy maglakad si ate. So, kailangan pa ng konting palo talaga sa pasarela niya. Hindi ganun the best. Pero sabi ko nga, she's one of my top. Kasi pag tinignan mo, sabi ko nga, hindi lang naman ako tumitingin doon sa galaw nila eh. Siyempre, titignan mo din, beauty queen materials ba to? May talagang may ibubuga ba yung ganda? So, nag-perform naman, hindi lang ganong kasing linis ng katulad ng perform ni Bella Ismael, pero kung beauty ang pag-uusapan, angat ang beauty niya syempre. Angat yung beauty and height ni Pampanga. At ako I choose Pampanga dahil isa siya sa mga masasabi mo na hindi ka mapapahiya dahil may ganda talaga ang ate mo. Hindi ordinary yung ganda niya. May extravaganza. O, di ba? So, yan. And then, Nueva Vizcaya. Si Nueva Vizcaya, to be honest, etong si Jacqueline, gusto ko yung performance niya. Hindi siya ganun kasing ganda ng mga nakikita natin na candidates, pero yung body niya, talagang, alam mo yung may kurba, tapos magaang tignan, magaling yung lakad, so yon. So, to be honest, gusto ko siya. Isa siya sa mga pwede mong sabihin na, uy, pwedeng maging title to si Vizcaya. So, yon. So, depende. And then, Quezon Province, in fairness kay Quezon Province, last year ang nakakuha ay si Atiso Manalo. And then, talagang performance, sumasabay siya. Ang linis din ng pasarela nito at ang ganda din ng eksena. I love the way yung execution niya. So, hindi ganun ka-bongga yung beauty, pero masasabi mo na parang wow. Nicole Bermeo, to be honest, sa Cebu Province, hindi ako na-impress doon sa pasarela niya. Naiiwan yung puwet. Pero yung beauty niya, yung face card na tinatawag, yun talaga, medyo masasabi mo, may charisma talaga ang beauty ni Nicole Bermeo. Kaya nagmumukhang maganda talaga. Performance, I think I go for Cebu Province kasi maganda yung performance. Pero face card, I go for performance, I go for Cebu City kay April Smith. Pero face card, I go for Cebu Province. Yes. So, hindi sila parehas, no? Justine Pilisarta, Manila. To be honest, si Manila, tama lang. Tama yung ganda, tama yung ganda ng katawan, tama yung pasarela. So, safe para sa akin. Gusto ko yung ipinakita niya dahil very professional yung dating, hindi nagkakalat, hindi yung gigil na, alam mo yun, kailangan niya i-prove sa atin na she's beauty queen because she's beauty queen already. The way kung paano siya gumalaw, maganda, malinis, and then plus, nandoon na nasa lang siya, tamang timpla. Sa totoo lang, hindi yung laban na laban, hindi yung kabog na kabog. Andiyan na parang ginagawa lang niya yung part niya as sa swimsuit competition. Bea Milan Windorsky ng La Union. To be honest, sa tuwing nakikita ko siya, napapawaw ako dun sa shape ng body niya. Kasi payat siya, pero hindi payat na payat. At meron kang makikita na, alam mo yon, international move sa galawan niya. So parang nakikita mo yung pitik, nakikita mo yung hakbang niya, na maganda kasi ang haba. So yes, may kulang, pero nandoon kasi ako na mas maganda yung may ini-improve kesa yung parang in-expect ko na parang ayan na yung galawan niya. Tapos pag naglaylo, parang ano nangyari? Ganon. Kasi wala na siyang ibibigay yun na yun. Pero kasi yung kay ang maganda kasi dito kay Bea, katulad ni Pampanga, pwede mong i-improve. Pero kasi mas magaang tignan kasi si Bea more than kay Pampanga. Kung akong tatanungin mo, I choose her as a Miss Universe Philippines kasi may ibubuga yung beauty, may ibubuga yung katawan, may ibubuga yung height, and then plus nandoon na yes, payat siya pero hindi siya yung, alam mo yun, yung baksak yung katawan, maganda yung proportion ng katawan niya kasi makikita mo talaga yung shape at maganda yung pagka-ribs niya dito kasi pag tinignan mo yung bewang, wow, ang liit, di ba? And then execution, so ayun, so medyo ititrain talaga siya ng konti para mapolish, para sa yung the way kung paano mag-transition ng mukha, yung looks, di ba? Yung the way kung paano titingin sa camera. Hindi perfect ang nakita kong pasarela,
kay La Union kagabi, pero nakikita ko yung potential na pwede mo talaga siyang i-train ng todo-todo at in fairness, pwede itong kumabog sa Miss Universe. Sa totoo lang, kasi parang andyan na yung body, andyan na yung ganda ng mukha, andyan yung height, andyan yung quality. So, ang ipapolish mo lang sa kanya yung mga galawan. At kailangan naman yon. So, ako, para sa akin, sa ipinapakita niya dito sa competition, she's very safe. But, yes, kung sakaling siya ang mananalo, she need train. Kailangan mo siya i-train. Kasi, para mapolish yung galawan, para maging perfect pagdating sa Miss Universe. Kasi kung perfect na siya dyan, ano pa yung ipa-perfect niya for the Miss Universe? 'Di ba? Ano yung tatrabahuhin natin? Ang mukha? So, yan. Styling niya, okay. So, marami kang pwedeng gawin na styling sa kanya. At in fairness kay Bea Milan, nababago talaga yung itsura niya. So, ako, yun lang yung nakikita ko. Pero, deserve din naman ng iba. Like, example, Nicole Bormeo, Taguig. So, kung silang mananalo, hindi rin ako magugulat. Kasi, nakikitaan ko rin naman sila ng potential. But let's see. So, hindi ko alam. But, ayun mas convincido ako. Pag si Bea kasi meron siyang tinatawag na quality na, alam mo yon na pang-international na na hindi mo basta-basta na aayawan. So ayun yung nakukonvince ako. Hindi ako na worry kung kulang siya sa pasarela, kulang siya sa emosyon, kasi natuturo yun. At nagagawan yun ng paraan. Pero yung quality kasi nga, ayun yung kulang doon sa ibang kandidata natin na hindi mo pwede basta-basta na makuha doon kay Bea. So, kaya nagkakaroon tayo ng conflict sa mga pag pinag-uusap natin. Kasi, I'm more convinced talaga kay Bea na parang, oy, ibang quality to. Kung naghahanap ka ng level na katulad ng quality like Catriona Gray, it's Bea. Isabel Prats ng Laguna, to be honest, I like yung beauty. I like yung performance. Gusto ko yung ipinakita ni Isabel dahil sobrang panalo din talaga yung galawan, no? And then, Iloilo, in fairness, si Iloilo, nagustuhan ko yung performance niya yesterday kasi medyo ngumiti na. Sabi ko nga, kung ganda, may ganda talaga si ate. At performance, soso lang, hindi ganun kakabog, pero nakikita mo na kaya naman mag-perform. And then, siyempre gusto Cebu City, April Smith. To be honest, hindi na rin ako na-surprise kay April. Hindi na rin ako nagkaroon ng parang emotion na parang wow, ang galing. Kasi magaang tignan, panalo yung eksena, pero yung face card kasi, parang nakukulangan ako. And pagdating sa performance, yes, winner. So, supranational, I think yes, pa rin ako kay April. Gusto ko pa din siya pagdating sa supranational. In fairness, kung galawan ng pag-uusapan, panalo ang galaw ni April Smith. At wala naman ng bago doon. Kumbaga parang na-consistent niya yung ipinapakita. Pero kung tatanungin mo ako, mas gusto ko yung galaw niya noong sa Boracay. Mas nakita kong nag-perform talaga ng bonggang-bongga. Dito parang medyo nakulangan lang ako konti na parang ay medyo nawala yung something na parang excitement ko na katulad nung nakita ko doon sa Boracay, di ba? So, yon. Pagdating naman kay Camiguin, to be honest, si Camiguin, performance, okay ako sa kanya. Sobrang gusto ko kasi ang gaan niyang tignan. So, yon. So, beauty, maraming kakabog sa kanya pagdating sa beauty. And then, gusto ko rin si Roxy. Si Roxy, in fairness kay Roxy, ang ganda ni Roxy. Sobrang gusto ko tong batang to kasi keep smiling. Kasi importante sa akin na habang nag-aano ka na, alam mo yon na maganda ka na tapos binibigay mo pa yung magandang smile. So, yun yung nakita ko kay Roxy. In fairness naman sa kanya. So, sila yung mga napili ko na candidates na almost 20, di ba? Dito na nag-perform sa Miss Universe Philippines. And then, nagustuhan ko yung atake nila at nagustuhan ko yung ipinakita nilang performance. Plus, yung nandoon talaga, yung quality na
hinahanap mo sa isang beauty queen. And congratulations sa lahat ng candidates na rumampa kagabi. So, ayan yung reaction ko dito sa swimsuit competition ng Miss Universe Philippines 2026. So, yon. So, kayo guys, sino guys ang nakitaan ninyo ng talagang kabog na kabog? At sino at kanino kayo nagandahan talaga ng todo-todo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, ayan. So, ako dito naman sa mga candidates, lahat naman sila ay naniniwala ako, binibigay nila yung best nila. Pero, so, yun guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.